Inihahandog ng Schools Division Office of San Carlos City at ng Philippine National Police San Carlos City Police Station ang anti-rape advocacy campaign video na ito, alinsunod sa Republic Act No. 8353 o ang Anti-Rape Law. Ang pagsasadula o mga eksena ay hindi hango sa mga totoong buhay o pangyayari. Ang nagsipagganap ay may pahintulot sa kanilang paaralan at mga magulang. Ito ay bahagi ng pagpapatibay ng aming kampanya laban sa panggagahasa. Mangyaring tandaan na ang anumang uri ng pang-aabuso ay hindi dapat tinatanggap sa alinmang sitwasyon. Ipinapaalala rin namin na ang mga tema at eksena na ipinapakita ay maaaring hindi angkop para sa lahat ng manonood. Patnubay ng mga guro at magulang ay kailangan. Salamat sa inyong suporta at pakikisa sa aming adhikain. Paano nangyayari ang panggagahasa? Sir, wag po! Sir, anong ginagawa mo? Wag! Wag! Tulong! Nagagawa ito ng isang lalaki o babae sa pamamagitan ng pagkakaroon ng karnal ng pagnanasa sa isang tao na napapaloob alinman sa mga sumusunod na pangyayari. Sa pamamagitan ng puwersa, pagbabanta o pananakot. Kapag ang nasaktan na partido ay pinagkaitan ng dahilan o kung hindi man ay walang malay. Sa pamamagitan ng mapanlinlang na pamamaraan o matinding pag-aabuso sa otoridad. Kapag ang nasaktan na partido ay wala pang 16 na taong gulang o may kapansanan, kahit na wala sa mga pangyayaring nabanggit sa itaas ang naroon. Punishment o kaparusahan. Rape through sexual intercourse. Reclusion perpetua o pagkakakulong ng 20 taon at 1 araw hanggang 40 taon kung ang panggagahasa ay ginawa sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Rape through sexual assault. Ang krimeng ito ay isang gender-free rape sapagkat ang salarin at biktima ay hindi nakabase sa kung ano ang kanilang kasarian. Prison mayor o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon kung ang panggagahasa ay ginawa sa pamamagitan ng pagpasok ng anumang bagay o instrumento sa bibig o sa butas sa puwet ng babae o lalaki. Ang pagkikipagtalik sa 16 na taon pababa ay kinukonsidera ng ating batas na statutory rape. Reclusion perpetua o pagkakulong ng 20 hanggang 40 taon. Reporting mechanism o paano i-report ang isang insidente. Ang biktima o sino mang saksi ng karahasan ay maaaring mag-report sa kanyang guro patungkol sa panggagahasang nangyari sa kanya. Mag-fill out ng intake sheet ang guro at isasangguni sa Child Protection Committee ng school na pinamumunuan ng school head. Mag-report sa SDO patungkol sa pagtanggap ng report ng panggagahasa, dala ang filled out intake sheet sa Learners Formation Office o sa SDO sa GIP Help Desk. Isasangguni sa City Social Welfare and Development Office o CSWD, Women and Child Protection Desk of the Philippine National Police o WCPD-PNP, and other government agencies and non-governmental organization o NGOs ang naganap na insidente sa loob ng 24 oras matapos matanggap ang report. Imo-monitor ng Project Development Officer sa paggabay ng school head ang status at updates ng kaso at pag-monitor ng pagsasagawa ng mga positive measures and effective procedures sa pagbibigay ng mga nararapat na suporta o tulong sa biktima. Paalala, kapag ang pang-aabuso ay naganap sa mga oras o araw na walang pasok, ang biktima o pamilya ng biktima o sino mang nakakasaksi o nakakaalam na may incident ng panggagahasa ay maaring mag-report directly sa CSWD, PNP, and NGOs para mabigyan ng agarang aksyon ang pangyayari. Mga safety tips: iwasang dumaan sa mga lugar na madilim at walang tao.
Hanggat maaari, huwag gumala sa gabi o lumabas ng bahay sa gabi. Laging ipaalam sa magulang ang inyong pupuntahan at kung sino ang mga kasama. Huwag magtiwala sa taong nakilala lang sa social media o internet. Maaring hindi totoo ang mga impormasyon na nababasa. Huwag uminom ng alak kasama ang barkada at mga bagong kakilala. Madalas, ang mga biktima ng gang rape ay lasing. Iwasang makisakay sa sasakyan ng iba, lalo na sa hindi pa lubos na kakilala. Tandaan ang body o plate number ng mga sinakyan o i-text ito sa mga magulang. Kung nakaramdam ng pambabastos, umiwas agad at magtungo sa ligtas na lugar o i-report sa pinakamalapit na police station at tumawag sa numerong 0977-668-0798 O kaya sa 0961-753-7803. at 0998-598-5118. Pagpapalakas sa mga biktima. Pagbibigay ng psychological counseling, medical and health services kasama ang medico-legal examination. Pagbibigay ng libreng legal assistance or service kung kinakailangan ng biktima. Pagtulong sa mga biktima ng panggagahasa sa investigasyon upang mapabilis ang pag-aresto sa mga nagkasala at ang pagsampa ng mga kaso sa korte. Tinitiyak ang pagkakapribado at kaligtasan ng mga biktima ng panggagahasa. Pagbibigay ng psychological counseling kung kinakailangan para sa mga biktima ng panggagahasa. Pagbuo at pagsasagawa ng isang programa sa pagsasanay para sa mga opisyal na pagpapatupad ng batas, mga pampublikong taga-usig, mga abogado, mga opisyal ng mediko-legal, mga manggagawang panlipunan, at mga opisyal ng barangay sa mga karapatang pantao at mga responsibilidad, pagiging sensitibo sa kasarian at legal na pamamahala ng mga kaso ng panggagahasa. Papatupad ng mga programa para sa recovery ng mga biktima ng panggagahasa.